Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules Santo dito sa Ibaan. Ako po si Brother Omar Andal at nasa likuran ko po ang aming alagang santo, ang Santo Tomas Apostol ng Ibaan. At bilang kamarero po, ito po ay padalawang taon pa lang namin na salida. Segunda salida, ika nga, ngayong Miyerkules Santo, at ang susunod po ay sa Biyernes Santo at araw ng Linggo ng Pagkabuhay. Ito po ay na-acquire namin 3 years ago. Sa Rizal po ito ginawa. At dahil ang pangalan po ng aking namayapang ama ay ang dating Pangulo ng Kuliya, Tomas Andal. So naisipan po nila ng mga grupo ng kamarero na ako yung maimbitahan para magalaga ng Santo Tomas Apostol ng Ibaan. At yun nga po, sa tulong na rin po at guided po tayo ng may kapal ay nagkatotoo po na pabilang po ako sa grupo ng kamareros ng Ibaan. At nakakatuwa po na sa kasalukuyan po ay kumpleto na po lahat ang apostoles dito po sa Ibaan. At ang lahat po ng sasalida sa araw po ng Biyernes Santo ay kumpleto na rin po. Ang ginagawa na lang po namin ng paraan ay itong mga tagpo na ipinipresenta namin tuwing araw ng Miyerkules Santo. Ito po ay pangalawang beses pa lamang ng prosesyon ng mga santo at santa. At matutunghayan po dito ang mga tagpo sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo. Kuya, sino si Santo Tomas Apostol? Si Santo Tomas Apostol ay ikawalo sa napabilang na apostoles ng ating Panginoong Hesus. Siya ay isang taxpayer or tax collector noong panahong yon, kasama si San Mateo. So siya rin ang sinasabing isang nagduda noong sabihin na nabuhay na maguli ang ating Panginoong Hesus. Hindi naniwala si Santo Tomas dahil sinabi niya na hanggat hindi niya na isasawsaw ang dulo ng kanyang daliri sa tagiliran ng sugat na tinamo ng Panginoong Hesukristo nung ito ay ipako sa krus, doon pa lamang siya maniniwala. At nagkatotoo nga ito dahil nagpakita sa kanya ang Panginoong Hesus na nabuhay at hiniling ng Panginoong Hesus na kay Santo Tomas na hawakan ang sugat na tinamo dahil sa sibat. At ito ay sariwa pa, kaya makikita sa ibang imahe ng Santo Tomas Apostol ang daliri na nakataas ang kamay na mayroong dugo. Ito ay isa sa simbolo ng Santo Tomas Apostol. At sa kasalukuyan, si Santo Tomas ang patron ng mga laban sa pagdududa. Siya rin ang patron ng mga arkitekto at mga manggagawa o mga engineers, builders. So yan. Lenten message kuya sa lahat sa Ibaan. Lenten message ko bilang isa sa napapabilang sa mga lay minister ng ating parokya. Patuloy namin hinihiling lahat ang pakikiisa ng mga parishioners ng Ibaan sa mga isasagawang banal na gawain dito sa ating parokya simula sa araw na ito hanggang sa Linggo ng Pagkabuhay. At hindi lamang po ito, hinihiling po namin na tuloy-tuloy po ang ating pagsuporta o ang ating pamamanata. Ano po, hindi lamang po sa araw ng Kwaresma ang pagsisisi. Ito po ay tuloy-tuloy na proseso. Habang hindi po natin natatamo ang ika nga ay kaganapan. Wala makakapagsabi kung hanggang kailan lamang tayo dito sa mundo, pero sana po ay sa bawat araw na tayo ay nabibigyan ng pagkakataong nabubuhay pa dito sa lupa, ay magawa po natin ang ating mga responsibilidad bilang isang Katoliko. Magandang hapon po sir at maraming salamat po. Magandang hapon po at salamat po sa inyo.